Hello mga ka-loan, kumusta? Another day and another na naman na pagre-review ng loan application ito. So itong loan application na ito ay matagal ko nang naririnig and magaganda rin yung mga feedback na naririnig ko tungkol dito. So meron nga nakapagsabi sa akin na tingnan ko daw, subukan ko daw ito dahil 180 days daw ito mga ka-loan. So real na real kaya? Ang dami nating 180 days na nakikita pero hindi naman talaga siya kumpleto na 180 days na to pay. No salary slip din daw ito. Hindi natin kailangan na magpakita ng mga kung ano-anong dokumento para lang mapatunayan na tayo ay may trabaho. Hindi rin kailangan ng bank statement and no service fee. Yon ang mga nakalagay sa kanya. Tingnan natin guys kung totoo nga ba to. So bago tayo magdiretso doon ay magpahangin muna tayo. Ito yung aking ginagamit sa eskwelahan dahil mainit. Napakaganda ng quality ng electric pan na to. Kita nyo naman. Matagal siyang malob. Ayan, meron tayong link dyan. I-check out nyo. So ayun nga mga ka-loan, i-download na natin to. Ito yung ating nakita, si Mr. Cash. At meron siyang 4.6 na stars, and meron siyang 53K na reviews, so ang dami. And siya ay naka-under sa E-Generation Lending Corporation, and under din siya SEC or ng SEC, registered siya ng SEC. Lagi kong ipapaalala sa inyo mga ka-loan, hindi ulit under or naka-register siya sa SEC ay maganda na ito. Legal lang siya, pero tingnan natin mabuti yung kanyang mga terms and condition. Baka mamaya ay kinukupalan tayo nito. And ayan nga nakalagay sa kanya, the right one for you, Mr. Cash, 50,000 amount up to. Pwede niyang i-offer sa atin na credit limit. So, malaki-laki ito. Tingnan natin kung ma-o-offeran tayo ni the right one. Flexible installment and billing daw siya. And kapag sinabi naman natin flexible, ibig sabihin, kapag nabayaran natin ay papasok siya ulit at pwede natin ulit i-loan. And seamless and hassle-free application process. Ayan, tingnan natin habang nag-apply tayo kung hassle-free nga ba. Multiple payment solutions and easy repayment. Ayan yung kanyang mga tinatanggap na ahensya ng pagbabayad. Marami, kaya mabilis na din magbayad, hindi ka ma-hassle. Invite your friends to Mr. Cash and earn cash. So, may refer and earn din ito. Kung gusto mo siyang i-refer sa iyong kakilala, ay maglalagay ka lang ng referral code at magkakaroon ka ng cash, magkakaroon ka ng commission. Pero hindi po natin ito gagawin dahil hindi pa natin alam kung maganda nga ba si Mr. Cash, talaga bang matutulungan tayo nito or baka naman isa rin to sa maglulubog sa atin. Binuksan na natin si Mr. Cash, the right one for you. Mag-login na tayo or mag-sign up. Hihingi niya lang yung ating contact number. Bago tayo mag-next, ayan, may terms of use and privacy policy. Basahin nyo munang maigi yan. For your account security, do enable these below permissions which will give you access to better loan service. Kailangan natin itong i-agree kasi baka hindi niya tayo bigyan ng loan limit kapag hindi tayo nag-agree dito sa camera location device info and yung kanyang notification. And bago yon ay lalabas ulit yung kanyang privacy policy. Basahin muna bago mag-agree. At itatanong niya, how do you know, Mr. Cash? Your feedback help us serve you better. Ayan, paano mo daw nalaman si Mr. Cash? So, sa atin ay, sa friends, ayan, may nakapagkwento lang, pero wala po tayong referral code. Ayan, good afternoon, yan po yung pinaka-homepage ni Mr. Cash. Welcome to Mr. Cash. Max loan amount to 50,000. Boost your credit limit by repaying on time. So, kapag na-opera niya tayo mamaya, bayaran lang natin on time. Baka mabigyan na daw tayo ng 50,000 pesos. At wag na natin patagalin yan, i-apply now na natin yan. Kumpletuhin lang natin to yung ating personal information and ayan, ID yung una niyang hihingin. And yung kanyang highest level of education. Experiment tayo dito. Hindi ko nilagay yung totoong pinag-aralan ko. Ang nilagay ko lang ay high school, pero tinanggap naman niya. Ayan, yung ating address, lalabas din dyan yun. Ayan, una, itatanong niya yung gagamitin nating ID. Ayan yung mga may higher credit, 4 na ID yan, yung SSS, PRC, UMID, and yung driver's license. Kapag ayan yung ginamit nating ID, posible na mas malaki yung ibigay niya sa ating credit amount. And pwede rin namang voters, national, postal, passport, and PhilHealth. Yung ating address, kung saan rin din yan lalabas at pipiliin na lang natin. Level of education, hindi ako naglagay dyan na nakatapos ako ganyan. High school lang yung nilagay ko. Tapos, tatanungin niya rin yung ating source of income. Hindi rin ako naglagay dyan. Ang nilagay ko lang ay unemployed ang nilagay ko dyan. Kasi titingnan ko kung tatanggapin niya tayo kahit wala ba talaga tayong trabaho. Ayan, unemployed.
Tapos, minimum monthly earning of your whole household. O, bahala na kayo maglagay kung magkano lalagay nyo dyan. Tapos, ayan yung ating verify your national ID info. Continue lang natin yan. And papapicturean niya yung ating ID, likod at harap. And magkakaroon din ng face recognition. Ayan, automatic nang mapupunta dyan yung ID number natin. And ilalagay din natin yung pangalan natin na same doon sa ating ID. At hihingan niya tayo ng contact reference. Medyo madami ito. 4 kasi yung hiningi niya. At sinabi nga niya dyan, na kapag sinubmit natin yan ay i-collect niya yung mga contact information natin so that can autofill the data during the loan application process. Ayan, kung ready ba kayo na makatanggap ng text yung mga nasa contacts niyo, huwag kayong mag-delete. Emmy lang. Ayan, sinabi naman niya dito na ayan nga, i-collect niya yung ating contact information. Ayan, on the way na daw yung ating loan application. At ayan na nga, na-approve niya tayo sa 1,800. So, okay na rin to. After making a repayment on time, your loan limit can be up to 50,000. So, hindi pa rin po ganun kasigurado na kapag binayaran natin itong 1,800 ay ma-o-opera niya tayo ng 50,000. Pero may chance na lumaki. Hindi lang natin sure kung 50,000 na ba talaga agad. And ayan, i-apply na natin yan agad-agad para malaman natin. Yung kanyang higher loan amount, higher chance of approval. Yung 1.8 natin, hindi siya pwedeng babaan. Yun, in-offer niya sa atin, yun talaga yung kailangan nating i-loan. Yun yung pinakamababa and yun din yung pinakamataas. So, in-next na natin yan. At ayan, 181 days installment daw siya. How true? Sana naman true to. Kasi ang laking bagay kapag 3 months to pay yung ating na-loan. Unlike sa mga pa 15 days lang talaga. And ayan na nga, pay in up to 3 installments. So, 3 installment daw ito. I-next na natin yan para malaman natin agad. At bago yon ay tatanungin niya yung ating wallet payout. Nakalagay dyan, GCash disburse in 5 minutes. Napakabilis. Ayan na, pinako-confirm niya na yung ating details para hindi siya mamali kapag ka-disburse na i-check nyong mabuti yung inyong contact, yung inyong number na inilagay. At ayan na nga yung ating review ng ating loan info. Loan amount natin ay 1,800. Yung service fee niya 9%, 162. Yung daily interest rate niya ay 194.40. At yung fund na marireceive natin ay 1,638. So guys, hindi natin buong matatanggap yung 1,800. May bawas siya na 162, which is yung kanyang service fee na 9% nung amount na ilo-loan natin. And yung magiging amount due natin ay 1,904.40. So, kung 1,600 at aabutin siya ng 1,900, nasa 300 something yung tutubuin niya sa atin dito sa 181 days. Pay in every 15 days for the 1 to 2 terms. Sa 1 to 2 terms na yon, 15 days lang daw, bali 1 month lang yon. Okay, tingnan na natin yung installment plan na 3. Ayan yung kanyang installment plan. Yung una nating pagbabayad sa kanya, ngayon po ay February 20, ay sa March 7. So, 15 days, magbabayad na tayo agad ng 952. Yung principal natin doon ay 855 and yung interest ay 97. And yung second term na pambabayad natin ay sa March 22, another 15 days ulit. 855 ulit yung ating principal and yung interest natin ay 97.40. And yung ating third term na bubuusan na sa 181 days ay sa August 20 pa. Hindi siya 180 days kasi 90 pesos na lang yung babayaran natin dito, which is waiver daw. 1 month lang talaga natin siyang babayaran and sa loob ng 1 month na yun, tutubuin, ang kikitain sa atin itong si Mr. Cash ay nasa halos 300 nga. And hindi rin naman siya ganun halos kalaki kumpara sa iba. Dahil yung kanyang service fee ay 162 lang naman. Hindi ko po siya nire-recommend or hindi po ako under ni Mr. Cash. Pero kumpara po sa iba na nasubukan natin na loan application, ay mas okay na to. Kesa dun sa iba nga, nakalahati lang yung matatanggap mo, then may mga tubo-tubo pa. So ito, expect lang natin na yung 181 days ay 1 month to pay lang, doon na siya tatakbo. And ayun, hindi ko muna siya winidraw. At nandyan lang naman siya kapag kailangan natin. Kasi mag-iisip muna ako mabuti kung i-withdraw ko ba siya.
kayo din, mag-isip kayo laging mabuti kung gusto nyo ba talaga tong i-withdraw. So, compute natin kung magkano ba yung tinubo niya sa atin dito. Ipapakita ko sa inyo ng mas malinaw. Ito siya, kung 181 days, total interest niya ay 356.40 nga. Interest per day niya ay 1.97 pesos and yung interest niya per month ay 59.40. And yung interest rate per day niya ay 0.12%. Interest rate per month, 3.63%. Pero dahil hindi naman totoo yung 181 days sa second term, eto naman, tingnan naman natin siya. Kasi kapag 181 days, kung kukumputin mo talaga, parang ang liit lang ng interest na yun, di ba? 3% lang. Eto siya kapag yun talagang yung second term lang, dahil hanggang doon lang naman talaga tayo magbabayad. Yung total interest niya ay 266.40, interest niya per day ay 8.88, and interest per month niya ay 266.40, interest rate per day niya is 0.54%. And interest rate niya per month ay 16.26. So, grabe guys, ang laki nito. Napakataas ng interest na ito. Sobrang shocking yan. Pero, yun nga, lagi ko sa inyo sinasabi, kung talaga matindi ang inyong pangailangan, mas madaling lumapit sa mga loan application. Huwag lang tayong uutang na wala tayong inaasahang pambayad kasi magkakaroon tayo sigurado ng sakit ng ulo dyan. Tingnan naman natin yung mga ang sinasabi ng iba kung si Mr. Cash ba ay nanghaharas or nag-home visit. Ito yung sabi ng iba, hindi sila nanghaharas, reminder lang yun lang. 3 months na siyang overdue. Sa reference lang naman ba tumatawag o pati sa ibang contacts na nilagay as reference? Lahat daw ng nasa contact ay tinetext ni Mr. Cash. Hindi rin ito nag-home visit pero nananakot. And kung gusto nyo na hindi nyo ma-access yung inyong contacts, i-off nyo siya sa inyong settings. Ayan, kasi lahat daw ng nasa contacts or lahat ng nakasave sa inyong cellphone o sa inyong SIM card ay tinetext ni Mr. Cash kapag kayo ay overdue na dito sa kanya. So, mag-isip po kayong mabuti. Wag na wag nyo itong gagamitin sa pangtapal nyo. Gamitin nyo lang to kung talagang kinakailangan na at may pambayad kayo sa loob lang ng 15 days or ng 1 month. Pero kung ipantatapal nyo to, wag na wag. Lalong-lalo po kayong mababaon. Hindi kayo makakaahon dito. Ayun lang, medyo nakakalungkot lang yun. Hanap kayo ng iba. Hanap kayo ng iba, kaya mag-comment na kayo dyan kung meron pa kayong gustong ipa-review. And re-reviewin natin yan. Uunahan ko na kayo para ninyo yung mga dapat ninyong gawin. So mga ka-reloan, kung nakatulong sa inyo yung video na to, paki-subscribe naman tayo dyan. Mag-comment ka na rin dahil ang unang magko-comment ay makakatanggap ng 50,000. Makakatanggap ng 50 pesos sa ating GCash. Ayan, mag-PPM ka lang sa aking page. And paki-like mo na rin ito, paki-share na rin para mas maraming makanood. Yun lang, thank you so much at sana ay nanonood na lang tayo ng mga review kapag kailangan na kailangan natin at hindi dahil kailangan nating magtapal. Yun lang mga ka-reloan, sana ay makaahon tayong lahat sa kautangan natin. God bless you all and thank you so much po. Bye-bye!